Kinausap ni Wendy si Greta upang kumustahin ang kalagayan ni Liam at nagtanong siya nito kung ano ba kasi yung sinabi niya na ginawa niya dati na pwedeng ikinasira ng kanyang pamilya. Ano pa bang iniisip niyang kasalanan na pwede niyang gawin sa kanya? Galit na sinabihan ni Greta si Wendy. Sa tingin niya, iniisip lang niya ito. Yung 10 taon niyang pagkakulong, siya yung sinisi ng lahat. Pati na ng kanyang asawa. Pero hindi nila alam, nararapat lang sa kanya iyon dahil mas masahol pa siya kay Ayen at sa lahat na naging kabit ng kanyang asawa. Kasi siya kaibigan niya, matalik na kaibigan. Pero pinatulan pa rin niya ang kanyang asawa. Kaya siya ang pinakamasahol sa kanilang lahat. Sobrang nagulat si Wendy nung matagal na pala alam ni Greta ang tungkol sa kanila ni Magnus noon. Sinabihan ni Wendy si Greta na magpapaliwanag siya nito. Ang galit na sabi ni Greta na nalasing silang dalawa ni Magnus. Matagal na niyang kinikimkim ito, pinapalampas lang niya. Pero nakikita niya at nararamdaman niya na balak pa rin niyang agawin sa kanya ang kanyang asawa. Sinabihan ni Wendy si Greta na hindi ito totoo. Pero sinampal lang siya ni Greta at dumating naman si Magnus upang pigilan si Greta sa kanyang pinagagawan niya kay Wendy. Sinabihan ni Mang Ben ang kanyang anak na kaya hindi siya nagdadalawang isip na akuin ang kaso ni Greta dahil nakukonsensya na rin siya. Ang sabi ni Wendy, para sa anak niya, para sa isang gabing pagkakamali. Ang sabi ni Mang Ben na pinagbayaran niya ng 10 taon. Yung nangyari sa kanilang dalawa ni Magnus, yun bang dahilan kaya siya umalis ng La Playa Roja? Ang sabi ni Wendy, ayaw na niyang namay na mamamagitan kay Magnus at saka kay Greta. Pero nung nasagasaan si Olsen, kumapit na siya sa patalim. Lumapit siya kay Greta. Ang sabi ni Mang Ben, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Greta na makaganti sa kanya. Ayaw naman isipin ni Wendy na naghihiganti sa kanya si Greta. May kasalanan din naman siya sa kanyang kaibigan. Sinabihan ni Mang Ben si Wendy dahil mahal pa rin niya ang asawa ng kanyang kaibigan. Habang si Magnus, pinagalitan naman niya si Greta sa kanyang ginawa kay Wendy. Ang sabi ni Greta, hindi ba niya nakikita ang ginagawa ni Wendy? Sinisira sila nitong mag-asawa. Sinabihan ni Magnus si Greta na walang basihan ang kanyang sinasabi. Ang sabi ni Greta na alam niya, si Wendy ang kanyang unang minahal. Sinabihan ni Magnus si Greta na siya ang kanyang pinakasalan. Sinabihan ni Magnus si Greta na pinakasalan niya siya dahil mahal niya ito. Pero hindi naniniwala si Greta sa mga sinasabi ni Magnus. At para sa kanya, inaaga ulit ni Wendy si Magnus mula sa kanya. Dito na nga sinabi ni Greta kay Magnus na nakita niya ito noon silang dalawa ni Wendy na may nangyari sa kanila. Nilihim niya ito dahil natatakot siya na pagharap niya sila noon sa kalokohan nila, si Wendy ang kanyang pipiliin. Pero mabuti na yon, kusang umalis si Wendy. Sinabihan ni Magnus si Greta pero tinanggap niya ulit si Wendy nung humingi ito ng tulong sa kanya dahil nakakita siya ng pagkakataon para makaganti kay Wendy. Hindi naman nagsisisi si Greta na nakulong si Wendy dahil sa kaso niya. Dapat nga nabulok si Wendy doon sa kulungan. Ngayon nakalaya na ito, sinisira ulit sila ni Wendy. Sinabihan ni Magnus ang kanyang asawa na nagpapraning lamang siya. Yun nangyari sa kanila ni Wendy, matagal na yon. Tapos na ito. Wala na. Ang galit na sabi ni Greta, para sa kanya tapos na. Pero kay Wendy hindi. Nakikita niya, nararamdaman niya, pareho lang sila ni Ayen. Hindi siya titigilan. Pinagalitan naman ni Magnus si Greta na huwag nitong babanggitin ang pangalan ni Ayen at may kasunduan sila na magiging matatag sila. Pagkatapos ng mga pinagdaanan nila at mga nangyari sa kanila ngayon, lalong-lalo na namuntik nang mawala sa kanila si Liam. Inaamin naman ni Magnus sa kanyang asawa na sobra siyang nadismaya nito sa ginawa niya kay Wendy at sa nangyari sa kanilang pera na 300 million. Pero tapos na iyon, handa na niyang patawarin si Greta para makamove on na sila at humihingi na din siya ng tawad kay Greta sa nangyari sa kanila ni Wendy noon at isang tabi na nila ang nakaraan dahil ang mahalaga ngayon ay malampasan nila ito bilang isang pamilya. Kailangan nila ang isa't isa. Sinabihan naman ni Wendy ang kanyang ama na hindi na niya mahal si Magnus. Tapos na ang nagmamamagitan sa kanila. Ang sabi ni Mang Ben, dahil nakapag-asawa na siya ng ibang lalaki, na kahit minsan, hindi niya ito pinakilala sa kanya. Ang sabi ni Wendy, malaking pagkakamali din yon na sumama siya sa isang taong hindi pa niya lubos na kilala. Tapos malalaman niya na isa itong kriminal, kaya nilayasan rin niya ito. Samantala, nagpapasalamat naman si Liam kay Olsen nung hindi siya nito pinabayaan at niligtas pa siya nito. Ngunit walang imik si Olsen
at sinabihan niya si Liam na dapat siyang magpapasalamat kay Ice dahil ginamot siya nito. Habang si Ian, nakikiusap naman siya kay Olsen na patayin na siya nito dahil wala nang pakialam ang kanyang kuya sa kanya dahil sa pag-rider niya at hindi na niya kayang ginagawa ng kanyang mga kasamahan na marami na itong pinatay. Pati si Jules pinatay na nila. Ang usapan pera lang. Pero ano ang ginagawa nila? Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik na mga tagpo sa Roja.